The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky. At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang... Yes, good morning. Ako na uli sa'yo, ha? Partner Ricky, ha? Hoy, good morning, good morning. It's Sabado de Gloria. Kuya Roel, Sabado de Gloria ngayon. Patay pa rin si Jesucristo. Saan ka ba naglalagay nitong Semana Santa, Kuya Roel? Nag-hibernate ako sa bahay. Sobrang init. Oo nga, no? So, Hindi ako makalabas. Kaya nga sa sobrang init, ang daming nangyayari, no? Mga sakuna, aksidente, at pagkakaramdaman, di ba? Diyan sa Quiapo, yung prosesyon dyan, may higit 1,000 yung Nagkaroon ng medical attention. No, at Tatlo yung critical na sa ospital ho, sana naman hindi man lumala yung nangyari. Kasi nilabas yung dalawang beses lang nilalabas ang Pong Jesus Nazareno, Kuya Ruel. Tuwing Pesta, January 9, at saka yung Holy Week. Itong Holy Week. Biyernes Biyernes. Tama, Biyernes Santo. Kahapon may procession eh. Procession, yun, tama. Biyernes Santo. At dahil sa sobrang init, dami rin aksidente nangyayari. Kuya Ruel, diba? Misa, may mainit ng ulo. Mainit ng ulo. Ay, nako. Talagang minsan, depende sa sa mood. Weather. Kung ang weather mo ganito, pati yung mood ng tao, nag-iiba rin. Nabanggit natin na yung pag-init ng panahon, di ba, may nangyari ring sunog. May siguro, kuha tayo ng update kay sa ating reporter si Jojo Sigad. Yung sunog dyan sa Venezuela. Parang 12 hours pa ata o 14 hours bago naapula. Yan alas 5 ng hapon nagsimula Tapos, ngayon ba, para na, hingi tayo ng mamaya ng update kay ito daw, 8 something medyo na-controlled na. Kasi ang nasunog pabrika Maraming pabrika sa Venezuela. Siyempre malalaki yan, di ba? Tama. Oy, nasa man kayo, dyan lang kayo. Wala naman kayong importanteng pupuntahan. Makinig na kayo. Makinig na kayo dito sa aming programang Double R sa Radyo Bandido dito sa DZRJ 810 AM. Kami mapapanood nyo na sa FB Live, sa YouTube, sa mga lahat ng mga digital TV boxes. At syempre, sa Sky Cable at Channel 224 at iba pa. Yan. Worldwide tayo napapanood. Kahit na wala tayong pamimigay ngayon, ano muna tayo, hiatus muna. Postpone muna ang ating pamimigay ng mga prizes at dahil wala rin tayong poll question. Pahinga muna tayo. In the the spirit of Holy Week. Oo.
Kumbaga magnilay-nilay muna kayo, magmuni-muni kayo, mag-reflection, yan. At ano bang sa susunod may panibagong lakas kayo dahil pagdating ng Monday simula na naman ng trabaho. Oh, tiyak yan. Sa Monday, magkakabuhol-buhol yan. So, Kasi dapat- magsisiuwian, Oo. sabay-sabay mga nagsiuwian sa probinsya. Sana naman, di ba, itong Holy Week, di ba, na ano ko yung pare, tama siya tuwing Holy Week, pupunta kayo ng pasyalan, punta kayo na magsiswimming kayo, magbibis, imbis na Semana Santa nga ito di ba? Although, nire-respeto natin yung ibang reliyon, di ba? Oo. Pero sa mga Katoliko, medyo sana i-observe yung ganyong klaseng tradisyon natin, no? Yung pagsisimba. Parang dati kasi solemn yan Oo. Di ba? Oo. Talagang tahimik. Mm. Oo. Siguro, as time pass, medyo nakakalimutan na. Yeah, dahil sa yun. teknolohiya. Ayun ang mahirap. Kasi mahirap na iwasan natin yung mga ganong klaseng Kaya nakita natin, lumalabas sa report din ng PNP, Kuya Ruel, may tingnan natin, ang na-aksidente na dahil sa paliligo sa sa ang mga nalunod ay lumalabas na may 8 o 16 ito natin update ito 15 ang patay sa 18 droning incident ngayong Semana Santa ayon yan sa report ng PNP. Isa sa Region 1 2 kaso, Region 2 isang minor at isang adult, Region 3 4 na adult, sa Region 4A 4 na katao nalunod at sa Region 4B isang minor ang namatay, sa Region 5 3 katao nasawi at 2 minor at isang adult, sa Region 6 sa Cordilleras Administrative Region isang kaso pagkamatay na itala. Pero naman daming nalunod, Kuya Ruel. Good morning pala kay Jason Abolencia, kay Angelo Redahag, Happy Easter daw, kabandido Kuya Ruel at Kuya Ricky, kay Dennis Onrubia, more power, God bless your program always, kay Emmanuel Loyola, good morning, happy birthday daw kay Erap, kay Anyong. Sino kaya si Erap? Pare niya yun. Oo. Kasi babalik naman yun, erap Oo. Hindi, Kay, pare o pera. Ganun ba? Ang taas ng heat index kahapon naitala ng OCD o Office of Civil Defense sa NAIA, Pasay City, umabot sa 42 degrees Celsius. Ang pinakamainit dun sa sa saan ba to? Katarman, Northern Samar. Kahapon. Parang umabot ng almost 50, no? 45 lang naman. Ah. Parang oven na yun. Ganun ba? Pag 50, di ba? Ito 45 degrees Celsius lang. Pero Sobrang init ito. 45 degrees. kulang na lang maglalagay ka dyan ng Ng Ng, Baka yung itlog lang maluluto na Hindi, kagad yung- Di ba? Oo. Hindi maglalagay ka na yung ano ba yan? Yung coal. Ano ba yung coal? Coal, Uling? uling, di Oh. ba? Kasi sa mga sauna, di ba may mga ano yan, parang room by room, di ba? Ah. Tapos may uling, tapos lalagyan mo yung uling ng tubig para uminit. O, at least nasa sauna ka na. Ah. Libre. Pero iba kasi ang init ng araw talaga. Oo. Actually, nakakapaso nga eh. At magkakaroon ka pa possible nga sabi ng mga dermatologist, skin cancer. Oo. Ito, ang taas nga, 42 degrees, halos lahat sa Rojas City, sa saan ba to? Sa may Baler. Saan ba yung Baler? Sa may Quezon yan. Quezon, oo. Diba? Tugigaraw. Kasi yan ang central. Apari. Di ba? Ang Pagka init, mga oh. central, nasa equator ka talagang bandang to, diba? norte. Oo. Norte, hindi, pero itong side, so Rojas City, mainit din. Okay, so Ross City is Bisaya. kinukonsider na 16 areas nasa danger heat level. Ayan ho. Kaya ingat-ingat doon kayo kung ano man na dapat uminom ka ng maraming tubig, magpayong, o kung wala namang gagawin, sa loob lang ng bahay. Tsaka iwasan yung
Pag, di ba, galing ka sa labas, sobrang init. Oh. Pagdating mo sa bahay, bigla kang iinom ng malamig na malamig. Ayan pala ang masama. Oo, masama Diba? yan. Anong magiging epekto ko yung Ruel? Siyempre, sudden change of, baka mamaya Sudden change of temperature. Oo, baka yung katawan mo, baka mamaya may stroke ka or, di ba? Magkaroon ka, ma-heart attack ka. Mhm. So, Ganyan din rest ang muna. Oo, ganyan din ang napansin ko dun sa ito, simpleng tip lang, 'di ba? Yung galing ka nga sa init, 'di ba? Mhm. Tapos papasok ka ngayon sa mall. Oh, kaya pala may kakilala ko na Bell's palsy. Ang init ganun? Oo. Tapos yung siyempre iba yung temperature do sa dugo niya, 'di ba? Sa mukha. O pagpasok niya sa mga ilang oras lang lumawlaw na yung niya. Nagka Bell's palsy na siya. So yung init kasi temperatures papasok ka sa malamig. So ang suggest nga ng iba at sa akin punta ka muna doon sa yung temperature na balanse. Saan ba yung temperature na balanse ko yung Roel? CR. Ganun ba? Hindi sa CR may Pero may iba kasing CR ron, mas malamig pa. aircon. May aircon. Diba? Parang pag may EBS ka rin may aircon no? Oo. So, pero sa ibang mga malls like ng SM malls, walang aircon naman, Kuya Rel. So, yung balance ang temperatura ron. Doon ka muna, mga 3 minutes lang. Oh, yun. Tsaka ka na talagang maglibot-libot sa loob ng mall. Yan. Okay, habang wala pang report ang update ni ating kasamang si Jojo Jojo Sikat, siguro Kuya Ruel, magbasa-basa tayo ng piling-piling balita. Yan, Itong teka, nagdaan. good morning kay Lorna. Kay Ate Lorna, teka, isisend ko sa iyo yung kasi nanghihingi daw siya ng link, Kuya Ruel. Sandali lang bibigyan ka namin ng link. Ate Lorna, para dun sa akala niya mananalo siya ngayon. Wala tayong pa-premyo ngayon Ate Lorna ng Gcash Solo pero makinig ka lang. Okay, andito na pala yung report ni Jojo Sikat. Phone pulse report natin. Kulang-kulang na 15 oras na sunog sa Valenzuela, naapula na raw, samantalang niyanig naman ng 4.4 na lindol. May lindol nga sa San Narciso, Zambales. Okay, pasok ka, Jojo Sikat. Yes, maraming salamat Double R, kasamang Ricky at kasamang Ruel. Kinumpirma nga ng Bureau of Fire Protection na naapula na itong sunog na naganap sa Plexo Manufacturing Corporation sa may barangay Vicente Reales sa lungsod ng Valenzuela, na umabot sa kulang-kulang 15 oras ang sunog bago ito napula. At lubusan nga inapula itong naturang sunog. Dineklarang fire under control itong naturang sunog kaninang alas 8:12 ng umaga nang umabot sa Task Force Alpha. Kasi nga sa report ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog kahapon alas 5:21 ng hapon, kung saan agad na rumisponde itong Valenzuela Bureau of Fire Protection sa lugar. Subalit patuloy yung paglaki ng sunog kaya't umabot ito sa Task Force Alpha. Wala namang naiulat na nasawi sa naturang sunog. Patuloy pa rin itong isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection kung saan nagmula at yung sanhi ng sunog. Samantala, niyanig naman ng intensity 4.4 na lindol itong San Narciso, Zambales ngayong alas 7:33 ng umaga, at ay nga ito sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o itong PVOX. Niyanig din ng intensity 4 na lindol ang Kabagan, Zambales. Intensity 2 naman ang Bataan, Iba, Abukay, San Marcelino, Botolan, San Antonio, Zambales. Habang niyanig naman ng intensity 1 ang Subic, Zambales. Si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Hello, Jo. Okay. Jo, hello. Yes, kasama Ricky. Ano ba yung pabrika na nasunog dyan? Anong klaseng mga ginagawa doon? Ito yung mga pabrika na mga plastic materials, yung pagkakaalam okay. natin, nung kaninang tiningnan natin itong naturang lugar at ito yung manufacturing din, industrial to. Simula yung sunog na wala namang maganda trabahador rin. no?
walang pasok di ba? Oo. Walang pasok. Ang kagandahan naman ay walang nasaktan at walang namatay dito sa naturang sunog. Pero inaabot ito ng 15 oras. Oo nga No? Ba't ba Kulang-kulang. tumagal na sa tingin mo? Anong dahilan ba? Ba't tumagal na? Dami namang maagang nadeklarang Task Force Alpha. Pag sinabing Task Force Alpha, lahat ng bumbero. Talagang, andun kasi na. nga yung mga paninda nga nila ay talagang yung mga Plastic. madaling masunog, Ah. lalong lumaki. Kaya ibig sabihin talaga na nahirapan itong ating mga pamatay bumbero. sunog Ah. na umabot nga sa 15 oras. Mhm. Pero ang sa ngayon, inaalam pa rin naman natin kung gaano kalaki itong Napinsala, halaga ng naturang sunog, yung sanhi nga nito, kung saan nagsimula, ay sa investigasyon pa rin ng ating mga tauhan at opisyal ng Bureau of Fire Protection. Oo nga, mahalaga walang nasawi o anumang casualties na nangyari. Kundi ari-arian lang. Madali man maibalik yun. Yung buhay, mahirap, di ba? Oo. Yun ang pinakamahalaga at walang nasawi dito sa naturang sunog. Dito Okay. yan. At naglaan na rin daw ng evacuation site itong mga nagnanais sumikas dito dahil sa sunog sa Texo. Kasi may mga kalapit bahay pa rin doon. At sa ngayon ay nasa mga evacuation site naman yung mga katabing bahay. Okay. At least, nasa safe na sila. Okay, maraming salamat Jojo Sigat. Okay, back to you. Okay, yan po ang update natin. Fire out na ho ang sunog dyan sa may Pero 15 Vicente hours, Riaz. no? Malapit Tagal, lang yan sa sa lugar ng Valenzuela. Mabuti walang nadamay ng mga ibang kapitbahay. Okay. At walang casualties yan. Okay, Kuya Ruel, nag-oath taking pala si Madam Juliet Uy. Siya ba ang presidente ng Manila Pharmacist Society Inc? Yes, Ayan yung litrato nila. Nag-oath. Sino ba nag-oath sa kanila dyan? Si Dr. Benvenido. Tama ba ako? Benvenido Uy. Tama, di ba? Siyang nag-take ng oath sa mga bagong Board of Trustees ng Manila Pharmacist Society. Ang nag-oath sa kanila si Dr. Alejandro Yu Tan, ng, isang surgeon ng dating Chinese. surgeon to ng Chinese General Hospital. At alumnus ng Chiang Kai-shek. Okay. Uy, congratulations sa mga opisyalis ng Manila Pharmacist Society. Meron palang ganyan, Kuya Ruel, ha? Oo. Actually, maraming organization ng pharmacy itong profession. Si Dr. Alejandro Yutan pala, siyang presidente ng Colegio Médico Farmaceutico de Pilipinas. Alam mo ba kung sino yung unang parmaceutico rito? Sino? Yung may pinangalan pa nga sa kalye yan Paano mga sa akin, Ma'am Juliet? Uy, meron. nasa kasama yan sa tatlong bayani ron sa 1,000 natin. Ganun ba? Oo. Wala akong 1,000 Wala ba? Puro 20 lang kasi pera mo. puro barya lang Magpadala nga kayo rito para Congratulations sa mga opisyalis at Board of Trustees sa Manila Pharmacist Society sa pamumuno ni Madam Juliet. Yan. So talagang kailangan pag pumunta ka sa mga bumibili ka sa mga butika, pharmacist talaga dapat, di ba? Hindi yung mga kung sino-sino lang, di ba? Tsaka ang isang drugstore or pharmacy, dapat merong pharmacist. Kung anong oras ang open nila, ganoon din oras ang pharmacist mo. Nakalimutan ko lang RA something yan. So batas yun. Actually batas nga, pag may isang butika, o kahit na yung minalala tuloy ako, nabanggit may yung isang politiko, may tinayong sa loob mismo ng opisina niya na mamimigay ng gamot. Hindi pharmacist yun nandun. No. Dapat pharmacist, di ba? Para maintindihan niya. Isang profession yun, tsaka nagtitake ng board exam yan, di ba? Mga pharmacist. At saka siyempre kung bawal na bawal magpe-prescribe pala ka, yun, di ba, lalo pag mga bata, tinatanong ilang taon, ano yung bigat. Kasi ang pharmacist, kaya niya i-calculate kung ilang milligram ang bibigay doon sa
bata. Ganun Tsaka yun. kung naintindihan niya yung sulat ng doktor, di ba? Yung Oo, steno sulat ng doktor. Di ba? Yung parang kinalahid ng manok. Oh. Dapat naintindihan ng pharmacist yun, di ba? Oo. Oy, good morning ulit kay Madam Lorna Salvacion ng Manila City Prosecutor's Office. Kanina ka pa namin binabanggit, Madam Lorna. Magparamdam ka naman. Ayan, okay. Kuya Roy, basahin na natin tong mga piling-piling headlines nitong nagdaang linggo lamang. Ang Department of Health muling nagpaalala na may health risk ngayong Holy Week sa mga nagpepenitensya dahil posibleng dapuan to ng iba-ibang karamdaman, lalo na yung nagsugat-sugat sa katawan. Infection, heat stroke, pwede rin. Samantalang 6 ang patay. 5 pa ang nawawala sa barko MV Honghai na lumubog sa Rizal Occidental, Mindoro ayon sa Philippine Coast Guard. 6 na nga, nung una 2 lang at may kasamang mga Pinoy na namatay at Chinese national. Ito yung Nag-capsize, sila, lumubog to. Ito yung kumukuha ng nagde-dredging to, kumukuha ng buhangin dun sa area ng Rizal. Tapos ito pala hindi nadala dun sa diyan sa may Manila Bay. Parang Panambak. Samantalang 84 na PUB drivers at 2 konduktor naging positibo sa drug testing ngayong Semana Santa, DOTR. Pinag-aaralan muling ibalik na ang drug testing sa pagkuha ng lisensya. Tinanggal ba yan ang pag-drug testing? tinanggal kasi parang nagreklamo yung mga DepEd, ninilaw na hindi bawal ang pagsusuot ng toga sa mga graduation o moving up sa mga paaralan. Matapos na mag-viral ang isang principal na nagbawal sa mga estudyante sa Antique. Yun no? Sabi nila, moment nila yun. Nawala yung moment, pinagalitan siya. Mamaya, discuss natin yan. Mamaya. Discuss natin. Samantala mahigit 1,000 deboto binigyan ang medical aid matapos ang prosesyon ng mahal na Jesus Nazareno kahapon. 3 nasa critical umano na kondisyon sa ospital. Sana nasa mabuti na ngayon kalagayan after nung prosesyon. Kandidato alkalde sa Pasay City kinastigo ng COMELEC sa racist remark sa mga Indian national sa kanyang kampanya. Mayoralty candidate nagsorry. Sabi niya raw kasi pagbabaw na raw niya yung mga Bombay para hindi raw mag-amoy sibuyas sa ospital. Bira talaga si yung kandidato niya. Ang tao sa kanya wow parang ganun. Pero babae yata to o lalaki Hindi kaya nag-ugat yan doon sa isang hospital na mayroong isang doktor na Indian tapos medyo racist na. Hindi racist doon. Masyado ang discriminate doon sa amoy niya. Nakikiamoy ka na nga Libre na nga Wala nga bayad, reklamo ka pa. Eto mahalaga to sa mga baby kasi malay mo baka may kontaminado lalo na itong nagda-diaper lalo sa mga baby. 45 milyong halaga ng di-rehistradong baby at adult diapers na kumpiska ng CIDG sa pamumuno yan ni General Torre sa Plaridel, Bulacan. 6 na Chinese national arestado. Actually, Hindi kailangan registered talaga sa ng FDA ang mga diaper. Kasi nga sabi any touch of the skin. Naalala ko yan, Kuya Roel. Anything that will touch your skin should be registered. to Kasi, the FDA. for example, nagkaroon ng problema. Pag hindi mo ni-register, hindi naman para hulihin ka ng FDA. I-register mo sa kanila para pag nagka-problema, alam nila kung sino yung company na ibibigyan nila liability. Magkaroon ng accountability dun sa pa-recall at saka possible na pwedeng may something dun sa diaper na yan. Makaka-affect sa bata. Puro recycle yan na diba? Low class. Siyempre, mangangati yung bata. At magkakaroon ng rashes. May infection, di ba? May infection, tama. Lalo na sa mga baby yan. Oo.
Ito, update dito sa 8 Pilipinong seafarers na nakulong sa Malaysia dahil umano sa pagdabag sa immigration law ayon sa Department of Migrant Worker. Pero sabi mo, Kuya Ruel, nakalaya na ba? Nakalaya na. At, Kagaling mo lang pa ng Malaysia, Kuya Ruel. Pinalaya na. Mabuti Pinalaya naman. na. Dahil nga siguro no? Immigration good law faith naman naman, eh. in good faith, oo. Immigration law. Oo. Siguro nasa seafarers sila di ba? Kung saan sila pumunta, siguro lumabas to. Nag-happy-happy. Hindi, yung barko siguro dumaong doon, wala silang visa ng Malaysian visa. So siyempre, Hindi, ikulong pero sila. Parang ganun. may tawag doon sa visa nila, kaya may seaman's book na kahit saan pwede. Parang ngayon ang ganun passport ba? nila Oo. Baka to may iba pang although related sa immigration law ng Malaysia. Okay, ang balitang pong yan. Siyempre, hatid sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, hindi pala namin nabanggit din ng Motoman kanina. Wala tayong full question. Anyway, pakita nga natin ng Motoman dahil malagang-malaga yung araw na ito para sa safety mo to. Oo. Ayan, na merong planta dyan sa Santa Maria, Bulacan. Lalo na ngayon, maraming aksidente, Aksidente, motorcycle accidents. Yan, So talagang importante ang helmet. Yan, So, pinakamahalaga po yan. Doon sa magandang quality at hindi naman kamahalan. At Yeah. pumasa sa Philippine Standard ang Motoman. Yan. Okay, thank you Motoman sana mag-giveaway sana sila uli. Kuya Oo. Noel. Ha? Sige, kausapin natin starting May. Di ba? Pwedeng weekly magpa-raffle sila ng helmet. O pwede. Oo, di ba? Oo. Yan. Tama. Samantalang ang King's Herbal Supreme Capsule ay mabibili nyo sa Shopee at Lazada. At syempre, yung original na King's Herbal Liquid. 750. Actually, may mga gumagaya pati yung packaging. Aha. Pero siyempre, tingnan nyo mabuti. No, para hindi kayo ma-disinform. Dahil yun ay FDA approve yan. Oo. Pero pinakamagandang gawin ko yung bumili sila sa R-Cubes. Oo. Diba? Yun sa R-Cubes. Dahil ang sabi ni Kari Herrera, ang sabi niya, Walang gamot sa kamatayan, pero merong lunas sa karamdaman. ayun. Oo. Wala Kita-kita ko talagang- na, nagpalit ako ng eyeglass Ayan. So, ayan, ang daming order sa Lagi, R-Cubes. So, ayan. Para talagang legit, dun ho kayo bumili sa R-Cubes. May Facebook naman yung R-Cubes. Tama ba ako? Kasi ba tsaka yung Facebook ng mismong King's Herbal, REH, di ba? Ayan. Okay, maraming salamat King's Herbal Supreme Capsule. Hoy, marami pa rin na nasa mga probinsya at bukas Easter Sunday na. Siyempre, may nagba-birthday, di ba? Bukas, tama-tama. Sino ang magbe-birthday bukas? Hindi ko alam. Happy birthday pala siyempre sa aking Sino? biyanan. Siyempre, happy birthday po. At siyempre kay birthday ba ni Sian? Oo. Sianso. Ang aspiring singer na anak ni Roelso. Oo. Oy, talaga happy birthday. Batang letran mo yan, si Sianso. Kailan ba uli siya mag-guest ko yung Roel, Sabi niya, kakatapos lang niya mag-compose ng isang kanta So may bago siyang meron, original song. Kaya nga naghahanda na. Okay. Oy, happy birthday, Sianso. Ano raw pabibili mo uli? Binuki ko. Gitara ba uli? Actually, sabi sa akin, Dad, nahiya ako sa iyo Ano sabi? Bakit? kasi mahal ang gitara anong gusto mo? Huwag na lang gitara. Ano sabi? Pagawa ka ng studio. Pero alam mo, Kuya Roy, maganda rin ang suggestion niya. Studio, pwede rin niya maging business yun, parentahan niya. Kunin niya si Ariel. Tapos pagka merong Pag walang ginagawa si Ariel, wag mo papayrin. Pag walang ginagawa, wag mo ipapayrin. Pagka, kuyari, day off yan. day off yan. Pwede mo kunin. Studio kasi, galit sa pwedeng, ang studio kasi,
kukunti na kasi yung studio yung pwedeng pagjamingan ng mga banda ko yung Ruel, barentahan eh. So ayan, maganda, hindi lang para sa kanya siguro. Para may makajamming din siya at maging business din. Maganda rin naman ang isip ni Shenzo. Sige, Shenzo Ituloy mo Andito lang yan. ako sa likod ba? Tuloy mo yan. Pagkatapos, pag naging successful na, may pangako sa akin. Anong pangako sa'yo? Mag-aaral daw ng law. Yan. Okay, naku, marami pa tayong pag-uusapan ha. Maaga tayong magbe-break. Pero bago yan, ingat-ingat ho kayo sa magandang panahon ha. Pero mamaya, medyo sobrang init, mga bandang 11 o 3 p.m. Yan ang kasagsagan ng Di ba, init. 12? Pag 12 ang hottest time kasi, noon, di ba? No, Direct ang sun. Tama. Kaya kung mainit ang sa bahay nyo, gumamit ho kayo ng Sopetec appliances. Yan, quality beyond limitation. Maganda ho lahat ng mga produkto nila, lalo ng mga electric pan yan. Sabi mo nga, Kuya Ruel, bago sila yung parang by cooling effect. Oo. Pero meron sila malapit na i-launch kay yung portable aircon. Ayan, meron na. Okay, abangan natin yan ha. At sana maramdaman namin yan dito. At bigyan tayo sa isang sample. Sopetec. Okay, wag ko kayong alis ha. Magbabalik kami. Sandaling-sandali lamang. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopetec Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. It's 10:31 na po ng umaga ang oras natin sa inyo ng BTS Blue Top Search ni Eggy Ben. Tamang-tama yung kung maitim panahon. Naku, napakalamig niya pag kasi 100% cotton, no? Nang sumuot kayo ng t-shirt ng BTS ng Blue Top Search ni Kuya Eggy Ben. O kayang Ruel, na-search mo na ba ang sino yung unang pharmacy sa bansa? Mami din uy. Ano sabi niya? Si Leon Maria Guerrero Leogardo is considered the first Filipino pharmacist and is often referred to as the father of Philippine pharmacy. Ano pala yan? Born on January 21, 1853 in Ermita, Manila. Kaya kaya sa Ermita may Guerrero Street. Leon Guerrero. Nice na street, taga-Ermita diba? Kasi. At dyan din ng maraming mga pharmacist din dyan. Andyan yung PWU, di ba?
Philippine Women's University, tama ba? Oo. Maraming mga pharmacists dyan na student. Kaya tinanong ako, pumasok ko dyan eh. Isang SEM lang. Aha. Tinanong, pare ba't pumasok ka sa PWU? Di ba? Puro panlalaki, pambabae. Sabi ko, hindi, kaya nga, Philippine, we men. Okay, binabanggit natin yung yung issue ng ano ba talaga doon sa toga na yan. Ano ba, kailangan ba ng pakita nga natin yung viral video without sound na yan yung si principal. Oo, may statement diyan ng ang DepEd Antique School yan sa isang eskwelahan doon. Ano niya, graduation ceremony ng mga high school ba? Oo, at ayun nga, pinangangaralan yung graduation, yung moment nila, nakatanggap sila ng sermon. Ano ba istorya dyan, Kuya Roy? Dahil nga, napag-usapan na nila na yung regular lang, uniform lang. Oo, kasi base naman doon sa circular ng DepEd, huwag masyadong magarbo. Oo. Kung na gumamit ng, hindi man din sinasabi doon sa circular ng DepEd na bawal ang toga. Pero ito okay nga naman na kasi mahal ang toga, Kuya Ruel, di ba? Magkano ba ang toga pag nang renta ka mga 500? Alam ko rent ka 500 eh. To 600, kung 1,000 niya, kung kunwari 500 na students, di ba? So, ayun yung viral video na nagagalit at inaawat pa nga yung principal, no? Pero ito nga, iniimbestigahan na ng DepEd Antique, School Division ng Antique, dun sa eskwelahan pala nito is Colonel Roberto Abelon National School dyan sa Gusian, Lawan, Antique. Naganap yan nung April 15, birthday pa ng tatay ko, Tuesday yan, during the conduct of end of school year. Right, so parang graduation o moving up, nagalit yung principal, di ba? Oo, kasi yung usapan daw wala mag-uniform kaya pinahuhubad niya. Ang problema to, kaya siguro nagalit, nagbayad na kami ng renta ng toga di ba? Yun talagang doon bayad na kami, moment na namin yun Hindi, siyempre, dapat there is always two sides of story. Okay. Di ba? Siyempre, yung sa principal, may circular na wag masyadong magarbo. So, fina-follow niya yung di ba, yung kung ano yung sinabi ng DepEd. Sa student naman, minsan lang kami mag-graduate So, siguro meron lang misunderstanding. Pero siyempre, parang sa principal, parang damn you do, damn you don't. Siyempre, kunwari, let's say, pumayag siya. Biglang may iba ayaw gumastos ng rent ng toga. Itong principal na to pinaggastos kami. Nasa kawawa din siya. So hindi niya alam kung saan siya lulugar. Ngayon, parang, di ba, nagkaroon siya ng kasal. Pero sa tingin ko, misunderstanding lang. Pero hindi nila masyadong na-finalize yung usapan. Kasi may tinatawag tayo dyan na the devil is in the detail. Di ba? Dapat clear ang usapan. Walang magtutoga. Di ba? Kasi nagkaroon ng meeting ata ang Philippine Teachers Association dyan Kaya nga, finalize, pwede ring sisihin yung yung nagpaparenta, yung kumita dyan, di ba? Magpaano na kayo, short kayo dyan. Wala namang magagawa renta, kumita tuloy yun, di ba? Kaya suway nyo, basta ang kumita yun nagpaparenta. Di ba? Pero bago ang graduation, may meeting yan. Oo nga naman, totoo naman yun. Pero yun nga sinuway pa rin. Sinuway, siyempre. Kaya sisihin pa rin doon yun, napaparenta. Parenta ko rin. Ba? Sige na, wala namang gagawa si principal. Dahil may graduation fee. Pero sa public school, walang depende yan walang graduation fee naman sa public school sa mga private yan. Pero eto nga, kaya nga simple event lang na naka-uniform. Kasi yun naman wag daw base doon sa DepEd memorandum ng 2025, sa series of 2020, na hindi dapat maging magarbo ang mag-graduate. Kasi nga, sa gasto, sa hirap ng buhay. Pero alam mo, Kuya Ruel, nung nag-aaral ako ng kinder, doon ako kinder ako nakatoga ako.
Yan ba? Kasi mura pa siguro ang nung bilihin nung mga hindi pa mahirap ang buhay. Graduate ako, nakatoga kami. Oo, siyempre, Kuya Ruel. First honor ako noon. Oo. Kaso, nung nalaman ko noon, di na ako pumasok. Ginawa kong fourth honor. Yan ba? Oo, sabi ng nanay ko yun, naalala ko yun. Kaya tuloy, fourth honor ka, di ka na pumasok sa linggo Yun, at nakatoga kami noon mga lilit kami, kinder Tapos nakatanggap ako ng regalong ang laking regalo manok na alkansya. O pag babasagin pala yun pag Hindi, nalaman nung puno-puno pwede na. mag-choke. Ang problema, walang laman kung maglalagay. Hindi, kaya nga, siyempre, kailan pa yun? Wag mo nang tanungin yung Hindi, dapat puno na yun, di ba? Ngayon. Manok ang laki, tuwan-tuwa pa ako no. Ang problema doon, nabasag yun. Nabasag, ginawa ko na ng chok Pwedeng gawin choke. Diba, ganun yung mga alkansya nung araw yun So, pero ang ganda ng kinis nung manok. Kumbaga makatanggap na something na galing sa school, parang gratitude. Pero ngayon, buhay na manok na hinahawa mo. Yan, sana nga sa mga moving up o mga Pag-usapan simplihan na mabuti. lang. Okay, pag-usapan talaga, di ba? Tsaka hindi na, kung talagang doon pa lang pagpasok pa lang, ba't naka-toga kayo? Bawal lang usapan, di ba? Pinahubad na. Kung ang sisihin sa tingor dyan, paparente, kumita na naman. Di ba? Di ba, inadyo ka niya, kayo. Moment yun na yan, sandali lang naman yan. Nagalit tuloy si principal. Actually, siguro, dapat sermonan tuloy siya. dapat una pa lang, sinabi nila, ma'am principal, minsan lang naman to sa buhay namin. Pero dapat dun sa usapan doon pa lang. Hindi yung nando na, nasira tuloy yung at may nagwala pang estudyante, may nagmura. Medyo foul naman yun. Hindi naman nagmumura yung principal. Pinapagalitan lang kayo. Oy, nako. Oras na para magpakulay kayo ng buhok. It's 10:40 na po ng umaga. Ang TOB, the overall vanity for color hair. Yan, tama-tama yan sa Eastern Sunday. Iba kulay ng buhok niyo, di ba, Kuya Roel? Dapat makulay para buhay na buhay. Yan, bagong buhay. Yan, TOB, the overall vanity for color hair ni Boss Ken. Boss Ken, magparamdam ka naman dyan, Boss Ken, Okay. Dahil pasukan na sa Lunes, simula na naman. Hindi, ang pasukan sa trabaho, pero ang pasok sa school pala balik uli ng June, di ba? Hindi, hanggang may pasok pa sila. May pa ata ang yung iba? Sabagay, iba nga, like sa sa UDM, itong University de Manila, magkakaroon ng graduation. Graduation sa July. July, pasukan na ng June Binalik sa June ng ang school opening Tapos July sila diba? Siguro ayaw nila sumabay sa summer kasi sobrang init. Ganun May ba nakita yun? nga ako. Nasa loob naman sila ng PACC, ang lamig doon. Ganun ba? Meron akong experience na yung school ang graduation ginanap gabi na. Bakit gabi na? Kasi siyempre pag open air, tapos hapon, talagang maraming magkasakit niya kagaya sa nangyari sa Precision sa Quiapo, di ba? At least kung gabi, hindi na mainit. Mainit dyan. Mainit ba dyan, Romel Cayabyad, dyan sa Dagupan City, sa Pangasinan to? Mainit ho dyan. Sa Dagupan. Yan yung mga areas na mainit. Di ba, papadalan ka na daw ng mga bangus. Bangus diba, ang dyan bangus capital of the Philippines. At malapit ang piyesta dyan. Next Sunday pala, piyesta dyan. Happy piyesta sa Dagupan. Pag nagpadala, dapat nakadibon na. Joke lang. Oy, good morning Vanessa Miranda ng taga Isabela ba si Vanessa? Lalong mainit diyan, di ba? Yan ang mga init na lugar sa norte. Gumamit nga siya ng ibang nagpalamig lang daw sa kanya, Sopitec electric fan. So, talaga? Talagang Sopitec Sopitec Okay.
Wala na bang drug testing sa pagkuha ng lisensya, Kuya Ruel? Dati Meron, parang urine test, di ba? Aha. Makikita. Ngayon, wala na yun. parang- Hindi na kumita yung mga drug testing center. Oo. Diyan, Sa yung tingin mga ko, kung kapaligid talagang sa gusto LTO. nila ng ganun, siguro wag nila singilin yun. Di ba? O kasama doon sa babayaran na siguro Oo. dapat. Kasi sa totoo, tama na. Pero pina-stop yan. Parang ni Tito Soto ba? Parang ganun. Mhm. Kasi iba, pinagkakitaan lang. O siguro, naglalagay. Di ba? Tama. Hindi nakakapag... Di ba? Nakakalusot. Di ba? Ay, sabi ni Kira Diaz daw, sa other private school last week of April pa daw ang bakasyon. Sa kanila. So, pero nagbakasyon na sila dahil walang pasok itong Holy Week. So, may 1 week na. Babakasyon sila. Ganun ba yun? Yung binabanggit natin kanina si ano pala yun, yung Pasay tumatakbong si Wawi Manguera. Ito na Edita, babae yun siya nga yung kinastigo dahil nga pagsasabi niya na although umamin na siya na nagkamali siya, pagsasabi niya kasi na di ba? Paalisin na raw ng mga Bombay para hindi na mag-amoy sibuyas sa mga ospital. Oo. Nasabi niya yun, sabi mo dahil doon ba nagre-refer doon sa nangyari sa Pasay City General Hospital? Mayroong isang foreign student. Oo, foreign student pala. Nag-aaral tapos amoy sibuyas. Ano naman kung amoy sibuyas? Although talagang masakit nga sa ilong yun, di ba? Kumakain sila ng mga manghang at mga kabab, di ba? Hindi mo ba alam ang sibuyas anti-inflammation yan, anti-inflammatory, anti-viral, and maganda antibacterial. yan. Maganda nga ang sibuyas sa katawan. Kaya malalakas nga itong mga Bombay. Pero ang racist, ang dami ng mga kinakastigo ito. Kung ano kasi sinasabi ng mga kandidato, hindi na lang yung yung plataforma nila. Yung isa, di ba, solo parents. Yung isa naman, kasi gusto raw yung isang governor naman, sabi, gusto niya, nag-herald lang daw sila ng magagandang nurse dahil pag papangit ang nurse, baka lalo daw ikamatay ng pasyente. Iba-iba Dapat di ba? ganun ang profession, titingnan mo kung gaano kagaling, hindi kung bakit mo maganda, di ba? Kaya nga napaka mga racist, misogynist, yung kagayang ginawa ni ng isang kandidato dyan sa Pasig, di ba? Na 2 beses na nakastigo ng COVID. Na binigyan ng show cause Dapat order. magpasalamat kayo sa aming mga pangit. Kasi kung wala kaming pangit, di walang maganda. Kasi dalawa di ba? Tinitimbang nga yan. Di ba? Pero kung pangit nga kayo, magpangganda ka sila. Saan? Kaya nga. So, kung gusto mo gumanda, pumunta ka sa Creative Nail Salon. Asan na ba yung pinasok mo dyan? Paglabas ba, artista na? Yan po ang Creative Nail Salon dyan sa may Scout Alcaraz. Yan. Sa may Banawe. Tumawag kayo sa 0927-385-1110. Yan. Pinaplas namin ang kanilang store. Creative Nail Salon. Malapit lang mo yan sa Banawe. Quezon City. Okay. Ilang tulog na lang. Wala nang 1 buwan. At mag-e-election na. May 12 ho ang election. It's Monday ba? It's Monday. Walang pasok yan. At tingin ko pumili. Ngayon pa lang, bikilatas na kayo ng mga ng mga kandidato. Una, kung may plataforma ba talaga. At saka yung background, di ba? Ayan. Personal, character background na. Personal background nila. Kung sa pamilya nila, hindi sila mabuti, paano ka paglilingkuran? Tsaka yung mga nasasabing naman, pag nanalo na lang ako, tsaka ako gagawa ng hindi niya alam ang trabaho ng kunyari ng isang senador. Gumawa ng batas. Ng trabaho ng isang kongresista, gumawa ng batas. Ang trabaho ng isang konsehal, gumawa rin ng batas. Ang trabaho naman ng mayor, magpatupad ng batas. Yun ang baka maraming hindi nakakaalam ng trabaho ng mga ganon. Hindi yung porket ngintian ka na,
Nabigyan ng kinamayan konting ka na. ayuda. Ayan. Di ba? Ilalagay mo na sa isip mo ito, nagbigay ng ayuda. Ah. Alam mo, sa todo lang, hindi yan country, hindi nagbi-build ng country yan eh. Mhm. Oo, it will not build a nation. It will teach a nation to be lazy. Ganun ba? Mhm. Tsaka Kasi- ano yan, band-aid solution lang naman yung mga ganyan. Yung mga, Oo, patch ng patch lang. Hanggang kailan ka magbibigay ayuda? Saan mo kukunin yun? hanggang may nagnanakaw. Kaya, Hindi, totoo, di ba? hanggang may nagnanakaw. Basta, tsaka ang sabi nga, ang red flag talaga pag yung kandidato, sobra-sobra ang gastos Oo. na ginagastos niya sa kampanya. Ibig sabihin Babawi niya. babawiin, hindi lang yung pag binawi niya 10 folds. Di Hindi ba? na tayo magbabanggit ng dahil nga di ba may kandidato na talagang simple lang, sa isang bangkuan lang. Walang LED na monitor, walang LCD na monitor. Upuan lang, kausap lang, ganun lang, walang binibigay na bigas. Sinasabi lang ulit, ito tutuloy lang namin tong mga simple lang. Ayun yung mga gagaling na kandidato kasi hindi sila gumagastos dahil alam nila pag gumastos sila, saan nila kukunin? at saka, siyempre, kunin nila pag nanalo sila sa pesto. So, Yung mga gumagastos ng mga lalaki, diyan kayo matakot. At saka, ibig sabihin may purpose yun. Anong May purpose? personal interest yun. Ayan. Di ba? Tsaka, siguradong babawiin nila yan. Dahil yung ginastos nung donor nila, hihingi ng kapalit yan. Anong kapalit? Siyempre, kontrata. Oo. Diba? Kaya nga sinasabi natin, di ba, yung mga dati, bakit mas mabilis? Walang masyadong, kasi walang utang na loob eh. Yan, Di ba? Ito ngayon, pag tumakbo ka, ang daming sponsor, ang daming magbibigay. Pag nanalo ka, lalapit na ka na, pare, alam mo na, di ba? So, ang hirap may utang na loob. Dapat ang isang politiko na nanalo, dapat walang utang na loob para wala siyang, wala siyang tinitingnan. Kasi, kung may utang na loob siya, for example, mayroong isang magtatayo, bawal doon. Pero since siya ang nag-sponsor o kaya nagbigay siya ng malaking donation, papayagan siya. Di ba? So, kaya nagkakaroon ng personal interest. Kaya nga, dapat, kilatisin nyo, scrutinize nyo yung mga tumatakbo na kandidato. Kasi, sa national kasi, kailangan dito, popular ka eh. Oo nga. Pag hindi ka popular, hindi ka mananalo. Popular ka, yung sasayaw-sayaw ka, magbudot-budot ka. Yan. Kailangan, sa national talaga, yung mga tumatakbong senador, maging popular ka muna. Saka hindi na sila natuto, di ba? Di ba, may ibang politiko dyan na nanalo. Nanalo, tapos nag-re-elect, di ba? Tumakbong re-electionist, di ba? Dati may napangako siya eh. Hindi naman niya ginawa. Bubutukin mo na naman. Siyempre, mag-iba ka na. Oo, di ba? At meron nga isa, sabi, nangako, ayusin ko na ang health center, ang mga kalusugan nyo, ang health benefits nyo. Meron siyang 2 kamag-anak nandun sa Senado. Pangatlo siya, ngayon, ba't di na niya sabihin doon sa 2 kaanak niya na nandun sa Senado na gawin yung programa na yon? Kailangan mo ba iboto siya? 3 na sila ron. Di ba? Medyo basta mga ganun, red flag na yun. Tapos, yung mga ganun ba na tapos iboboto nyo yung isang walang kaalam-alam sa batas. O ayun, ang ginagawa, pinagtatawa na lang doon sa Senado. Kaya talagang... Tapos, saan kinuha yung pangsweldo? Saan kinuha yung sweldo? Sweldo sa... Sa'yo, walang ginawa doon sa Senate at sa Congress. Ang malaking sweldo naman, kunyari, kung ang senador, malaking sweldo ng senador, Kuyang Ruel, may higit kalahati eh. Ganun ba? Milyon eh, oo. Ang mga congressman, may higit 200,000. Tapos nag-aaway lang, gano'n. So, yan. Piliin nyo rin, kung tingnan nyo kung talagang, ang hirap kasing pumili nga talaga ngayon dahil sa social media at saka mga fake news na nagkakalat. Dito sa amin, dito kayo makinig sa DCRJ 8:10 AM, DCRJ TV. At dito sa Double R sa Radyo Bandido, dahil bawal po ang fake news dito sa amin. At kami member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. At meron kami sinusunod na polisiya. Ayan, at Code of Ethics. So, parang yung sa mga kandidato, nabobola kayo, o dito, hindi namin kayo bobolahin. Bumili kayo ng tamang kandidato na
Na Huwag yung walang- paulit-ulit. Oo, na... Walang ginawa. Tapos pagka malapit na election Nakikita. Araw-araw present. Absent lagi sa konseyo. Tapos pagdating na present na present. Pagdating sa- Active na active. No? Akala ko pagdating na sahuran Active na active. Oh. So, ganoon. Tsaka yung yung babalik uli. Sabi, hindi na raw siya babalik, pero babalik uli. No, napagawaran niya ganito, bigay daw ng ayuda. Pare-pareho ng panahon ng pandemya, lahat naman nagbigay ng ayuda. halos Utang na lahat loob ba naman yun? nagbigay. Utang na loob ba namin yun? Hindi naman. Ah, Ba't di hindi ba? utang na loob namin? Ikaw nga magpapatupad niyan Ito ang Trabaho sahod mo. Senador, ang total monthly earnings nila. I think yung sinasabi ng 600 to 5 million, depending sa roles niya. Kung may committee sila, may dagdag na ayuda yun at dagdag na benepisyo. Pag may committee, lalo na kung chairman ka. So, tumatakbo ng 600 to 5M. Kung may committee ka, kung may dalawang committee, kasi may pasasahuran mo yung committee na yun. May pondo yun, yung committee na yun. Kung chairman ka ng foreign relation, ng chairman ka ng peace and order, ayan, ng general public order. appropriation. Sa congressman naman, umabot din sa 273,000 to 312,000. At depende rin sa kung may committee ka. At ang Speaker of the House, depende pa kung napan ka ng Speaker of the House. Sa salary ng Speaker of the House, malaki pala talaga. 325,000 hanggang 374,000. So, kung gano'n ang sweldo ko, parang Ricky, isang taon na yan. Baka sobra-sobra pa. Hindi, kung kukwentahin mo yun, kaso gumastos sila ng Kuya Ruel, 100 billion Aabot ba yung 3 years nila ng 100 billion? Hindi. Oo, abot. Paano Kasi abot? kung sabihin mo na 600,000 a month. Times 12. Hindi, yung sa congressman lang. Sa congressman, 374,000. 300,000. O isang taon is 300,000, 3.6. 100 billion gasto na sa kampanya. Meron siya PDF. Ayun, doon tayo. Kaya dapat talagang ang hirap po talagang kumilates Hindi, ngayon meron at, dyan, baguhin talaga yung sistema ng eleksyon natin. Solution. Solution? Dapat talaga lahat ng Pilipino i-educate mabuti. Yeah, may voters education talaga. Malaman ng mga tao kung anong ba papel nito, kung anong ba gagawin nito. Ayan. Kasi nung panahon ng noon, ibang klase yung mga mambabatas natin, matatalino. Oo. Tsaka, kagaya, how can you create a law? Pag hindi ka lawyer, Hindi naman posibleng, hindi naman porket ganun, Kuya Ruel. Kasi pwede kang kumuha ng advisor na lawyer. Di bang may kilala kong senador, ang advisor niya, justice pa. May mga ganun. So doon sila kumukuha, hindi naman probably na maging lawyer sila. Simple lang, dapat may ramdam nila kung anong kailangan ng batas. Kaso pag may deliberation, mag-aral sila. Mag-aral ka mabuti. Makapagsalita, hindi mo alam kasi kung ano yung batas. Kasi hindi naman lahat nasa likod lawyer mo, bubulong-bulong ganun. Tapos ganun. sinasabi. Parang kilala ko yun, Ikaw ba yung So, dapat pag-aral mo siya. Ikaw na, sino yung senador? Ikaw na. Kaya dapat pag-aralan nila yung bawat trabaho nila. Marami naman na gano'n dyan na hindi naman lawyer pero magagaling. Magagaling. Hindi na tayo magbabanggi. Pero magagaling. May babae nga na hindi lawyer pero magagaling. So, not necessary kailangan lawyer ka. Kasi pwede ka kumuha na advisor ng mga na mag-advise sa gumawa ng batas ng gano'n. Ay, nako, it's 10:56 na ng umaga. Nako, Semana Santa. It's Sabado de Gloria. Ingat-ingat ho kayo kung nasa man kayo. At bukas is Easter Sunday. Muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Magdilay-nilay, magmuni-muni, mag-reflection. Sabi nga ni Kuya Ruel, di ba? Kaya dapat, kung pipili tayo, dapat yung maka-Diyos. May compassion, leader. Meron diba? nga. But may kumakandidato nga, Diyos nga siya. Ano pa ba? Hindi mo baboboto yun? Hindi, fake na yun Diyos nga raw siya, sabi niya Hindi mo baboboto yun. Sabi nga sa Bible may darating, may mga nagsasabing sila yung prophet, di ba? Mga fake. Di ba? So yun. Nabula ang propeta. Di ba? Ayun, kaso nga, sinasabi nga, siya raw ang Diyos. Ang dami, di ba? So, magkilatas ho kayo mabuti. Pag sinabi niyo yun, medyo mag-isip ka na.
ba Diyos ang daming alahas sa katawan? Nag-golf, gano'n. Si Oo. Cristo, wala kang alahas yun. Oo nga. Ay, nako. Kuya Ruel, magpaalam na tayo ng maaga. Yes, sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin, huwag kayong magsasawa. Every Saturday, 10 to 11 a.m. At saka, siyempre, sa mga sponsor namin. Yeah. Thank you very much kay Sopitech, Aha. King's Herbals, Supreme Capsule, kay Motoman, at siyempre sa Tobe, the overall vanity for colored hair. Yeah, maraming pong salamat ngayong Sabado de Gloria. Samahan nyo ulit sa susunod. At bukas is Easter Sunday. Happy Easter po sa lahat. Sana naging maayos ang Semana Santa nyo ngayong 2025. Kaya swerte siya yan, no? Kasi pagkabuhay ang birthday niya eh. Oo nga, no. Happy birthday muli, Sianso. Yan, saan ka bang magpapakain? Ngayon pa lang, sana. After ito. Okay, sana samahan nyo kami sa susunod na Sabado. Wag ko kayong magsasawa. Muli, piliin po natin maging mabuti kesa maging tama. Maraming salamat. Happy weekend. Happy Easter. Bye-bye. Good morning, Binis. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tobe, the overall vanity for colored hair. Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.